Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus mula November 3 to 9, 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na, huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up yung energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Ang weird, no? Nauna to, bago to. Sana baliktad na lang sila. Pero meron pa tayong susunod. Tingnan natin. 6. Ano to? Oh, damo no. Ano kaya to? Medyo weird kasi damon yung huli. Pero tingnan natin kung anong pwede kong makita dito. Well, ang dating kasi, away bati to. Tingnan mo, bati, away. 6 of Pentacles. Ay pwede rin may kinalaman sa balance. Balance. O peace. Pwede rin siya actually. Being kind. Fair treatment. O being responsible. So, ang ganda ng sinabi ko dito, pagdating dito. Sabagay, damon naman na hindi naman literally super bad. Depende siya sa kung anong katabi niya. Ang katabi niya ay 6 of Presents o Pentacles. Hindi naman siya negative. Actually, positive nga siya. Kaya hindi siya negative. Okay? Nahawa nito. Pero kung dito siya, medyo alanganin. Ka-clarify ko na yan. Kasi, ano siya Teka, paano ba? Positive, negative. Ka-clarify ko yan ito. Hindi ko na ka-clarify yan. Naintindihan ko naman. So, to, kung damon natin, mag-turn into positive, di ba? So, magiging card na siya ng magic. Oo. Ewan ko. Alam ko may meaning din siya na pwedeng magic. Pwede nga rin siyang inspiration. O intuition. So, case-to-case basis naman. Pwede nga rin siyang sudden insight. So, ano to? Lahat-lahat. So, away bati. Repeat. So, sana natin sa loob ng 1 week. Repeat. Ganon lang ng ganon. Away bati. Away bati. Buong week, ganon.
So, tingnan ko pa kung may iba pa ba akong madadagdag dyan. Wala na. Siguro advice na lang. Pay attention sa instinct o intuition. Pay attention sa red flags. So anyways, ewan ko sino makakaaway nyo dito, pero ganun eh. Laging may conflict. Pwede rin tong kaaway sa work kasi may pentacles tayo dito. So, case-to-case basis. Depende nga kung sino makakaaway nyo kasi general reading naman to. Ito, extra message pa. Oh, ito maganda. Sana maganda rin yung maganda rin yung sumunod. Ito, positive na po. Positive in a way na sabihin natin ito, nag-away nga dito. May chance ng reconciliation kung ididikit natin. Na parang magte-thank you kayo sa universe na nagkaroon pa ng second chance o nagkaayos pa. So, kung didiin natin siya ididikit sa tarot, sabihin natin maganda yung aura nyo sa ibang tao. Mapaaway man kayo o karon man ng conflict tulad nung sa kaninang tarot. Maayos at maayos din naman yan. Kaya nga sabi ko kanina, parang away bati. Kasi maayos din naman siya. Kaya na nga, problema na naman. Pero siguro, maganda kung umiwas na lang sa gulo o wag na patulan para hindi na mag-repeat. Ganon. Ibang case, pwedeng makatanggap yung iba sa inyo ng gift. O baka may magsabi ng confession na crush daw, ganon. Pwede kayo to o someone else. Depende. Kung di man to mag-resonate sa inyo, di baka sa someone na malapit sa inyo ay maaari mag-confess ng feelings. At mukhang sasagutin naman. Magiging masaya naman kayo at maganda tong dalawang card eh. Siguro may magsasabi sa inyo na maganda kayo. Gwapo. Parang papuri to eh. O papuri sa galing, creativity, at pagiging artistic. Ngayon, kung may magpapa-cosmetic surgery, wala namang problema dito. Kasi may case na ganun eh, di ba? Pag nag-Venus return, o Venus return, ang tawag doon? Yung bumabalik. Retrograde. Pag nag-Venus retrograde pala, ang term dapat. Pag nag-Venus retrograde, so, doon may problema sa anything na may kinalalaman sa Venus. So, kasama doon yung beauty. So, papalpak yun. Pero dito, iba. Okay? Kaya nga sabi ko, parang papuri ito. May pupuri sa galing, sa ganda, sa appearance, sa creation. Depende. Basta ang mahalaga may praise na matatanggap ang iba sa inyo. Magiging masaya kayo. Ibang case din, kapag nalulungkot yung iba sa inyo,
ang way para maibsan ang lungkot o problema ay sa pamamagitan ng pag-shopping. Papamper ng iba sa inyo ang sarili nila sa pamamagitan ng shopping, pagkain. Sasayin nila ang sarili nila. Ganon. Pero yung iba, malaki ang chance na may matanggap na regalo. Mukhang magugustuhan naman nila to. O baka kayo yung mag-send ng gift. Pero malaki chance na kayo yung makaka-receive. O someone na malapit sa inyo. Baka ano to, award, reward, o nanalo sa anything na parang raffle. Gambol. Ito ba madadagdag dito? Baka may bilhin yung iba sa inyo. So again, cosmetic products. Magkaroon na ng pera pambili ng ganoon. Baka nga, pabango pa ang bilhin ng iba sa inyo. O anything na may kinalaman sa fashion. Donation. Either kayo yung magdo-donate o may magdo-donate sa inyo. But yun nga, may magpapasalamat dito eh. Kasi may magagawang magaling. Nakatulong sa iba. So, whether kayo yung magpapasalamat o makaka-receive kayo ng ganoon. So, case-to-case basis. Anyways, isang card lang. Ano pang masasabi nito? Advice or extra message. Signs and clues. The universe is talking to you. So, pay attention sa signs and clues. May sinasabi pala ang universe sa iba sa inyo. Kaya lang di nyo napapansin. Kaya, nire-reiterate dito na wag ipasawalang bahala yung intuition. O psychic ability. Basta laging mag-observe sa paligid for signs and clues. Lalo na kung umuulit. Kasi nga yun na yung message ng universe. Let's say, umuulit na number, umuulit na salita nga. Etc. Okay. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.